Hi guys! Welcome sa Daily Driver. Ang Chevrolet ay isang American company known for their huge performance cars. Nandiyan ang mga katulad ng Suburban, Impala, and ng Corvette. Pero since nandito tayo sa Philippines, ang isa sa mga kakilala ay ang mga smaller cars nila, katulad ng Sonic, Spark, and ng Aveo. For today's episode, si Justin at ang kanyang daily driven Chevy Aveo. Tara, samahan niyo kami. So hi, I'm Justin and I drive a 2012 Chevrolet Aveo. I started driving noong 2019. Tinuturuan ako ng father ko sa 2004 na Toyota Revo na manual. Pero since after nung nagka-pandemic, natigil siya. Then medyo naging okay na yung lahat. I started enrolling sa driving school. Then dun na ako natuto mag-drive. So, na-start na punta sa akin yung Chevy Aveo last 2022, right after passing the board. So, yung originally sa tito ko siya, then napabayaan na lang yung kotse for like 2 years, and since nag-migrate sila sa UK, nakuha namin siya ng father ko for 50,000, and doon na nagsimula na maging sa amin yung car. Ako yung condition nung car is hindi siya running, and nabanggit nga nung dad ko nung dinala siya sa mechanic na tumataas yung temp niya. Then yung headlights, may mga butas, yung brakes parang palyado. At yung mga normal na makikita sa nakatambak na kotse for ilang taon. Firstly, na-register namin yung kotse para maging roadworthy siya. And pinalitan namin yung mga yun nga, headlights, brake pads, pinayos yung brakes, the timing belts, and sa throttle body, nilinis yung engine bay. Yung inspiration ko nung binubuo yung kotse is, actually clean build lang dapat kasi nakakita ko sa social media ng mga kotse na clean lang, na maganda tignan. Then, nakita ko ng Euro setup na kotse. And maganda rin yung kinalabasan niya. Pero simple lang idadagdag, Euro plates, Euro badges, and all. And maganda pa rin yung itsura niya. So, yun nag-inspiration ko, Euro build po talaga. Yung pinaka nagustuhan ko nung nilagay kong build is sa air suspension. Since yung daan sa Rizal is pangit. Kasi dati naka-lowered lang ako. Like one finger gap lang siya. Then, pag dumadaan sa amin, sumasayad yung bumper, and mudguard, sumasaya din siya sa daan. Tapos nung nag-start ako ng peso air suspension, since na-adjust yung height niya to stock, mas naging okay siya na idaan sa mga sirang daan. Yung bala kong isunod na goal sa kotse ko is stance build siya. Yung naka-lowered, tapos yung naka-polish lip na mags. Since maganda yung tindig and itsura niya. Yun po yung pinaka-end goal talaga. And maybe mag-add ng bucket seats. Ayun, so noong 2022, dinidaily ko po siya from sa work ko to Rizal sa St. Luke's QZ in Erod. So yung pinaka-feeling ko habang dinadrive siya is I'm safe naman. Maayos naman yung condition ng kotse since na-restore na nga. Safe naman yung feeling niya sa pag-drive, and medyo masaya siya para sa akin. And kasi medyo matulid siya kasi engine niya is 1.6 yung pagkakatanda ko. So for the span of 2 years, yung ayaw ko sa kotse is yung gas consumption niya. Since 1.6 nga yung makina, medyo malakas siya sa gas sa city driving, lalo na pag traffic. And pag may nasirang parts, medyo mahal yung replacement compared sa Japanese na counterparts ng ibang kotse. Pero di naman siya mahirap makasource out ng parts, medyo pricey lang.
So, may advice sa mga gustong bumuo ng Chevy is wag matakot sa parts kasi di ba nga perception ng tao dito sa Pilipinas pag Chevy or Ford na brand, mahirap siya i-maintain, magastos sa parts, mahirap makasource out ng parts. Pero if maghahanap ka talaga and porsigido ka talaga na buuin yung kotse, magkakahanap ka ng ways para makahanap ng parts and everything. Saka, would I recommend po ba yung Chevy sa iba? Yes, kasi reliable naman siya para sa akin. Sa 2 years kong ginagamit, wala naman naging major problems and safe siya i-drive. Pero yun nga, medyo pricey lang yung parts. Yun lang siguro yung magiging problema sa pagbuo ng isang Chevy. Pero the rest is okay naman. Yun po sa Chevy community, sana magkaroon kayo ng chance na i-consider yung Chevy para lumaki pa po yung community gaya ng sa Toyota, Honda. Kasi okay naman yung Chevy, perception lang talaga ng tao. So dapat natin baguhin yung perception ng tao about dun sa brand. And ayun na, recently nakakakita ako sa TikTok ng mga Chevy na binibihisan. More on Euro build and clean build siya. So maganda siyang start para ibago yung perception ng mga tao na pag Chevy, stock lang dapat. Di tulad ng Honda, like Toyota, and other brands. Mention ko lang po yung father ko po sa pagbuo. Kasama ko sa pagbuo ng car. And friends ko from the car community sa late night crew. And my girlfriend. And kay Kuya Rowell, yung mechanic yung nagpatino ng kotse. Hi, I'm Justin Ryan C. Calao, and I drive a 2012 Chevrolet Aveo. And this is my daily drive.